Panglima na ako sa pila, magpapa-anti-rabies. Nang mapansin ko to si Whitey, mukhang naghahanap ng pagkain. Dito nga pala to sa Barangay Manggahan Center. Wait lang Whitey ha, magpapabakuna lang muna ako. Alam ko, gutom ka na, pero konting tiis lang muna ha. Wala siya ditong nahanap na pagkain, wala ring taong pumansin sa kanya. Pumasok siya dito sa ilalim ng sasakyan. Tinawag ko siya pero ayaw niyang lumabas. Siguro sanay na siyang tumambay dito at madalas na niya itong gawing pahingahan. Tutulog niya na lang siguro yung gutom niya. Tara, mabilisan lang, bigyan natin ng pagkain si Whitey. Hindi ko na nabidyoan yung mga pangyayari. Pagbalik ko, eto na yung naabutan ko. Siguro mas gutom itong si Ming kaya ipinaubayan na lang ni Whitey yung pagkain sa kanya. Pwede ring wala nang lakas na lumaban si Whitey kaya yung pagkain naagaw sa kanya. Di bale, hindi naman nasayang. Ang mahalaga, nakakain din si Ming. Pero huwag ka mag-alala Whitey, marami pa akong dala dito. Hindi ko inaasahan, dalawa pala silang naghihintay ng pagkain sa ilalim ng sasakyan ko. Kain kayo ng madami ha, huwag kayong mag-aagawan. Hindi naman ito ang huli nating pagkikita. Madalas naman ako magpa-anti-rabies dito. Magpakabusog kayo at magpalakas. Dahan-dahan lang, may pagkain naman para sa inyong dalawa. Sana kahit sa araw na to, mapusog man lang kayo. Ingat kayo palagi at sana walang manakit o mga abala sa inyo dito. Kapag napadaan ulit ako rito at nakita ko kayo, dadalhan ko ulit kayo ng makakain. Alam ko, may kanya-kanya tayong problema sa buhay. Pero kung may pagkakataon tayong magpakain ng kahit isang gutom na hayop, sana gawin natin. Maliit na bagay para sa atin, pero malaking tulong na po yun para sa kanila.